Gustong bumuo ng small setup pero hindi alam kung paano gawin? Ang video na ito ay para sa iyo, idol. So yan, nagsasayang pa tayo mga idol sa ating rice cooker. So anong kayang pagganahin ito mga idol? So yan po, para sa basic appliances. Ang kaya niyan mga idol ay ilaw, wifi, electric fan, TV, CP charging, washing, spin dryer at rice cooker 500 watts. Kaya yon mga idol. Basta yung tatlo sa dulo, wag lang pagsasabay-sabayin. So, yung washing machine, rice cooker, at spin dryer, wag lang po sabay-sabay. So, yan. Mga idol, yung setup na ito. Ngayon, ang nakaload natin dyan ay to electric fan. Yan o. Kita naman mga idol yung kable o. Meron tayong CP charging. Charge tayo mga idol. So, tingnan natin. Yan, charging tayo ng 82%. At naka-extension lang tayo mga idol. Extension na yan, pwede nyo naman yan on-off. So, parang may breaker ka lang din yan mga idol. Oh. So, yung electric fan, off natin. Yan, oh, di ba? Para ka lang may breaker nitong extension na ito mga idol. So, ilalagay ko na rin yung link nito mga idol. Isang mabilisan mga idol, i-demo ko sa inyo. So, nagsasayang tayo. Yung gamit ko pa dyan mga idol na rice cooker ay 700 watts. Yan. Silipin natin. Ano? Patuyo na mga idol. Yeah. Ang rice cooker natin ay 700 watts. Saan ba yun? So, Eureka. Sana nakita nyo mga idol, 700 watts. Kaya naman yan ng ating setup mga idol kasi 700 watts tapos kung electric fan lang naman tapos mga ilaw at CP charge, pasok pa rin yan sa 800 watts na capacity ng ating SNAT inverter. So, tingnan natin mga idol yung total na konsumo ng ating cellphone charging, 700 watts rice cooker at isang stand fan. Yan. So, dito mga idol, so, tingnan natin. Load nyo mga idol ay umaabot ng 0.65 watts. So, around 650 watts yung ating total na nakukonsumo sa ating setup mga idol. So, goods na goods yan. Ang ating rice cooker, 700 watts. At meron tayong CP charge. Meron tayong stand fan na 50 watts. So, i-discuss natin ang mabilisan mga idol. I-demo ko ng mabilisan mga idol para sa inyo. So, tune in. Yan. Dito mga idol, umpisa tayo agad dito. So, solar panel nito, nakakabit dito mga idol ay 615 watts solar panel. Naka MC4 connector tayo. I mean, naka solar panel extension tayo mga idol. Ito, kahit wala na tong MC4 na to, balatan nyo na lang, tapos diretso na dito, ay okay na okay po yan. Yung ating DC breaker, 25 amperes. Yan. DC yan mga idol, Tuxnil. So, galing solar panel mga idol, positive negative, papuntang Elejoy 600 watts step down. Yan mga idol ay 40 amperes or 600 watts step down. So, ang pagkabit naman yan mga idol ay hindi po kayo malilito. Yan, may nakalagay naman yan mga idol, PV input positive, ibig sabihin yung positive na galing solar panel at yung PV input negative. So, yung itim ng ating solar panel, negative po yun. Yan. Sa ibang video ko mga idol, na discuss ko doon na kung paano ikabit yung solar panel sa ating solar panel extension. So, sipatin nyo mga idol sa ating ibang reels. So, dito naman mga idol, paano iset? I-demo ko na mga idol. Isang beses lang po nagsiset ng Elejoy, mga idol sa setup. Siniset ko lang lagi para sa mga newbie, para makita po nila. So, yon. I-off po natin yung breaker papuntang battery. At open lang po yung ating Elejoy. So, ganito mga idol, kapag sa gabi, wala pong display yan mga idol kasi yung power niyan ay galing sa solar panel. Sa gabi, wala pong display yan. Kahit buhayin nyo yung breaker galing battery. So, hindi po yan mabubuhay. Mabubuhay lang yan mga idol kapag inopen nyo yung galing solar panel, dun po kasi siya kumukuha ng kanyang power source. So, yun, balik tayo mga idol. Ang pag-set mga idol ng Elejoy 600 watts step down ay napakadali lang. So, patayin muna yung breaker papuntang battery. Single press set. So, pumalit yung charging voltage sa kanyang temperature. So, plus, siyempre, tataas yan. So, minus,
syempre bababa yan. Dahil naka-live PO4 battery tayo mga idol, gaya nito, watt cycle 12 volts 100 Ah. Ang setting natin dyan mga idol ay 14.4. So ikakalibrate nyo lang naman 14.4. So single press, okay. So isa pa. Yun. Nakaset na yan mga idol. Ganoon lang naman kadali mga idol yung pag-set ng ating LJoy step down 600 watts. Isa pa mga idol, single preset. Pumalik doon sa kanyang voltage, yung kanyang pumalik doon sa kanyang temperature yung charging voltage. Calibrate nyo na lang, plus at minus. Kita ba? So 14.4 para sa live PO4 natin at press OK. Isa pa. Yun, nakaano na yan mga idol, nakasave na po yan. So yun lang, madali lang naman yan mga idol. Tapos dito, so dito naman mga idol, yung papuntang battery, may nakalagay naman yan mga idol, hindi po kayo malilito. Battery positive yung dilaw at battery negative yung itim. So positive, syempre pupunta po yan ng positive. Dito naka-jump lang siya dito sa terminal ng MCCB at kasi papunta naman yan sa ating battery. So yun din, ganoon din sa ating negative, battery negative, itim. Yan. So negative pupunta dito. Yan. Pupunta na ang ating battery. So, ito pong jumper na to mga idol ay 6AWG. Libre po ito na cable ng ating SNAT inverter. Dito ko po yung nilagay mga idol. Tapos ito yung ating battery cable pupuntang MCCB ay 4AWG 70 cm at 20 cm. Red and black yan mga idol. Para dito sa ating watt cycle mini 100 Ah. So, yun, MCCB natin mga idol is 100 ampere. Dito naman sa pag-connect sa ating inverter to MCCB, pupuntang battery, hindi naman kayo malilito dyan mga idol kasi positive, pula, negative, itim. So, madali lang naman mga idol, ikabit yan kasi meron naman po tayong mga markings. So, yun. Nga pala mga idol, bago nyo pa itanong, wala pong LBD yan dahil po built-in LBD yung ating SNAT inverter. So, wala nang cheche-boreche yan mga idol. Kapag SNAT inverter po yung gamit nyo, wala na po kayong iseset dyan, wala na pong gagalawin sa parameters. Basta po naka-live PO4 battery kayo, gaya nitong gamit ko, watt cycle. So, wala na pong iseset dito. Kaya po ito ay napaka-friendly ng setup natin para sa mga beginners. Kasi dito lang magseset ng konti sa LJoy, wala na po kayong gagalawin sa ibang mga parts niyan. So, yun. Naka-extension lang tayo mga idol. Dito na po direkta yung out niyan. Yung extension natin 1.5 meters ata ito. So, may mga variant naman yan mga idol na mahaba hanggang 5 meters. Parang breaker din pati yan maganda mga idol. Oh, may on, off. Yan. Oh, may on, off. So, good siya mga idol kasi para din siyang may sariling breaker. So, yan. Nga pala mga idol, hindi po ako nag-i-install, hindi po ako nagbebenta ng aparato. Nakapokus po kasi ako sa vlog, hindi po ako, hindi po kaya ng oras ko na i-accommodate po yung mga order. So, demo at links po ito mga idol, tulong sa ating mga kapatid na gusto mag solar setup. So, yun, nilalagay ko na rin yung links para isahan na po yung ating mga gusto mag solar setup. Madali na lang po sa kanilang i-access kung saan ko nabili. So, yun. Kung may mga katanungan mga idol, pwede kayo mag-comment sa ating comment section. Sasagutin ko naman yan mga idol basta kaya ko. So, yun lang naman. Kung nakatulong mga idol, pa-like and share. Pa-follow na rin ng ating page. Ito po yung ating sinaing. Yan. Almost luto na mga idol. 700 watts rice cooker yung ginamit natin. Legit na legit yan mga idol. 700 watts rice cooker. Nagcha-charge tayo ng cellphone. At meron pa tayong stand pan dito sa gilid. Kayang-kaya yan ng ating setup mga idol. Hindi po yan malulobat kasi
Meron naman tayong naka-attach na solar panel. Charging tayo mga idol ng 29 ampere. So time check, 9:30 ng umaga. Isa pang tips mga idol, yung ating Elejoy, gumagana yung fan nito mga idol kapag umabot siya ng 50 to 65 degrees or kaya umabot ng 30 amperes yung kanyang charging. So wag po kayong mag-alala, naka-automatic po yan. Wala na po kayong gagalawin sa setup. Once na na-setup nyo na yan mga idol, wala na po kayong gagalawin dyan. So goods na yan mga idol. Lalagay ko po yung mga link sa description. So thank you mga idol.